paano nga ba makakatawid sa pagiging negosyante ang isang empleyado? Nagdudulot ng sobrang stress sa mga Pilipino ang mababang sahod. Kailangan may goal setting. Mag-set ka ng definite time para totoo yung goal mo. When is the perfect timing na magpo-full time na ako sa negosyo? Live a basic lifestyle muna para bumaba yung expense mo. Kahit employed pa siya, pwede na siyang mag-sideline. You have to experience doing the business part-time. Pinakamahirap kasi yung transition ng mindset. That's the reason why nandun pa rin sila sa mindset of security. That's a way na mag-grind talaga siya. Diyan pala magsisimula ang tunay na laban ng araw nila. Mas mahirap ang negosyante kaysa pagiging empleyado. Mahirap pero masarap. Practice that for a year or two. Nagkakaroon na ng trend yung business mo, may datos ka na. Lalo kung magaling ka na dyan, baka magulat tayo dito, Boss RDR, mga milyon na kino-close nito sa sarili niyang kumpanya. Talagang magsasucceed ka bilang isang negosyante. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Meron ba kayong mga katanungan, mga suliranin na gusto ninyong masolusyonan? Pag-usapan natin yan. Problema sa negosyo, may solusyon. Nego Solusyon. Ikaw ba ay isang nag-uumpisang negosyante? O kaya naman ay matagal na sa pagninegosyo? Baguhan ka man o matagal na sa larangang ito, lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanang problema o challenges sa ating mga negosyo na kailangang masolusyonan. Ginawa namin ang programang ito para talakayin natin ang ilan sa mga pinakamadalas na nagiging problema ng mga kagaya nating negosyante. At ang pag-uusapan natin ngayon mga boss ay kung paano nga ba makakatawid sa pagiging negosyante ang isang empleyado. Kaya naman, ang susolusyonan natin ngayon ay ang tanong, empleyado, paano makakapag-umpisa ng negosyo? Para sagutin ang katanungang iyan, may makakasama tayong mga solusyonaryo. Sila ay mga dating empleyado bago naging negosyante. Ang ating unang solusyonaryo, Vice President ng SBC o Simplified Business Consultancy, isang consulting agency at tech firm mga boss. Walang iba ang ating bossing, Boss M. Bihad. Hi boss, and hello everyone. Thank you for having us here today. At syempre, meron pa tayong pangalawang solusyonaryo, dating second mate seaman, na ngayon ay owner and founder ng isang business academy na tumutulong sa mga kababayan natin na nasa abroad para makapagsimula ng sarili nilang negosyo. Let's all welcome the owner and founder of Sign of Business Academy, walang iba kundi ang ating bossing, Boss Mix Jose. Salamat, Boss RDR. Mga boss, it's always a pleasure spending time with you. Dito sa Nego Solusyon, sasagutan natin kasama ng ating mga solusyonaryo ang mahahalagang tanong tungkol sa negosyo. Pero bago natin pag-usapan ang ating main topic, magbabasa muna tayo ng ilang mga messages at comment ng mga nagtatanong patungkol sa kanilang negosyo. Eto na nga, magbabasa na po kami ng inyong mga komento. Tanong mo to! Mga boss, meron kayong tag-isang minuto para sumagot sa bawat katanungang babasahin natin. Ang given time na yan ay maaaring mag-restart kapag meron tayong follow-up question. Okay? Okay. Ito mga boss, galing ito kay Marie Estrada Ramos. Mahigit 1 dekada na po akong empleyado bilang sales. Kailan po ba ang tamang timing na mag-resign ako sa trabaho at mag-focus sa negosyo? Ayan, siguro unang makakasagot nito, Boss Mix. Boss Marie, magandang araw sa iyo. Ang laking advantage niya kasi yun eh. Yes. May sales skills ka na, Boss Marie. Pumili ka ng something na mahal mo, try mo ibenta, sigurado yan, nandyan na sa iyo yung sales skills. Baka magulat ka yung kinikita mo sa kumpanya mo eh. Baka mas malaki pag nagsimula ka ng sarili mo. Para maging magaling ka na negosyante, is dapat ba magaling ka sa sales, Boss Mix? Naku, napakalaki kasi nun, Boss RDR eh. Alam mo, yung skills na yan, lalo kung magaling ka na dyan, abay, baka magulat tayo dito, Boss RDR, mga milyon na ang kino-close nito sa sarili niyang kumpanya. Most probably, employee to businessman, one-man team siya. Siya sales department, siya operation, siya marketing, siya lahat. Kung meron ka niyan, utilize natin sa isang negosyo na malaki ang return sa'yo kung magaling ka sa sales. Correct, Boss M. Very important pag nag-uumpisa ka ng isang negosyo is yung business skills. To start that, kahit employed pa siya, pwede na siyang mag-sideline. Doon niya makukuha yung skills na yon. Ang maganda doon, since may advantage na siya sa sales, yung other aspects na lang ng business ang kailangan niyang aralin. May malaking lamang na kagad siya. Yes. Kumpara
Kumpara doon sa iba na mag-uumpisa na wala pang background pagdating sa pagbebenta. Correct, Tama. boss. Ang galing ha. Ito yung pangalawang tanong natin. Galing naman kay Marieta Alcantara Gricius. Ayan. Paano po makapagsimula ng business kung walang puhunan? Boss M. Ang unang-una mong titignan is kung may serbisyo ka ba na pwedeng ma-provide. Titignan mo yung market, ano ba ang current na problema ng market na pwede mong solusyonan. Tama. Based sa skills mo, kung ano man yung trabaho niya before, pwede niya yun i-apply at pwede siyang mag-start ng maliit na negosyo. Ang ganda na ng social media ngayon kasi pwede niya i-post yan sa marketplace and pwede niya yan gawin during her free time. Nabanggit mo yung marketplace, social media, and all. Because way back, wala namang ganyan eh, no? Yes. Wala nang reason para hindi ka makapagnegosyo ngayon dahil sa social media. Maybe you can have a follow-up na sagot paano mag-umpisa ng walang puhunan sa negosyo sa social media. Once na ma-identify niya kung ano yung skills na mapoprovide niya, gawa lang siya ng outline nun, pwede na niyang i-post yon sa marketplace. Pwede siyang gumawa ng Facebook page. From there, unti-unti niyang matututunan ano ba yung mga natutuwa ang customer. Ano Correct. pa ba yung mga pwede niyang idagdag doon sa services na yon. Correct. Tapos doon din niya makukuha yung business skills. Okay, Boss Mix. For all this time, as we grow sa buhay, may mga skills tayo na na-acquire eh. Correct. Ngayon na nagkaka-ideya na kayo sa business, nanonood kayo dito sa Nego Solution, nagkakaroon na kayo ng ideya kung paano nyo i-monetize yan. Pasukan natin ngayon ng business aspect yan. Paano tayo kikita? And usually, sa mga kanya-kanya nating roles, hindi lang ito mga boss sa hobby eh. Pati sa roles, Correct. boss pwede. Kung bilang tatay, sa role na yan, may yung mga different products, different services behind that role. Pwede mo pa rin i-translate into business na ang pinakamagandang gateway, services, kasi halos wala kang punan, boss eh. Ang iba kasi ang nagiging hindrance sa kanila, wala naman kasi akong kapital pang umpisa ng negosyo. Kung ano yung skill na meron ka, asset na yan para makapag-umpisa ka ng negosyo. Correct, boss. Ito yung tinatawag ko, boss, na scratch your own itch eh. Kumbaga, Scratch your own itch. Sige, paliwanag mo yan. yun. Bawat role natin sa buhay, malamang sa malamang maalam ka dyan. Solusyonan mo yun, scratch that itch, and maybe we can start from there. Follow-up question, Boss Mix, no? Because you are an author, is there anyone na naturuan mo na talagang walang-walang puhunan at ngayon ay negosyante na? May instances na ganun, boss. Magugulat ka mga seaman to. Pero pagkausap namin, ang sasabihin, walang puhunan. So, marami pa rin sa mga tinuturuan ko, despite the high-earning position nila sa employment, still don't have the capital kasi walang allocation for it. Isa rin sa mga students namin, si Haranya Musical Instrument. Mahilig lang, boss, tumugtog ng gitara. Parang luma na yung gitara ko, try ko ngang ibenta. O ngayon, musical store na, boss. Nagge-generate ng hundreds of thousands of sales. Inutilize niya lang is yung hobby niya plus addition ng business skills. Galing. Naglagay lang din, boss, ng sarili niyang flavor para meron pa rin silang unique selling proposition na magdi-differentiate ang products nila. Okay, siguro. Ito, pangatlong tanong mga boss ha, galing kay J. Valdeviso. Tanong ko lang po, paano mapapalaki ang sales ng fishing supply business ko? Halos hindi po kasi lumalaki ang benta, lalo kung malakas ang hangin sa dagat. Boss M. Una, kailangan may data siya. Kailangan makita muna niya ano ba yung mga panahon na malakas yung benta niya the past years. And makita niya yung root cause kung bakit ba hindi mabenta sa ganong klaseng panahon. Kung sinasabi niya na maulan, ano pa yung pwede niyang gawin na kontrolado niya based dun sa mga supplies na meron siya. At from there, pwede niyang ma-identify kung ano pa yung pwede niyang gawin. Marami kasi na mga seasonal talaga na negosyo eh. Kasi meron tayong hindi makokontrol sa buhay natin which is yung panahon. Wala na tayong magagawa dyan. Ang sagot ko dito, Jay, is diversification. Isip tayo ng iba na makakapture pa rin natin yung target market natin. Pwede siyang mag-create ng livelihood program dun sa mga mangingisda dahil hindi rin sila kumikita. Anong masasabi mo dun, Boss Mix? Importante na maintindihan nyo ng mas maigi yung inyong customers. Sigurado meron pa yan na next progression ng offer nyo na hindi na seasonal. Hindi lang naman nets, hindi lang naman bangka ang kailangan ng mga mangingisda. Lalawakan mo lang yung lente mo, baka mamaya kailangan nila raincoat, boss. Kasi nababasa sila, nangungisda sila. Galing. Maybe we can conceptualize a product, pero sigurado merong solusyon yan na makikita mo on other angles ng negosyo. Basta ang kilang dito, boss, kilala niya yung customer niya. Kilala niya yung customer niya and determining the need of the customer. Correct. Ano yung mga kailangan niyang consideration para malaman niya yung possible na product na po pwede niyang ibenta or paano niya malalaman yung diversification niya? Tanungin mo lang, boss, what are the top 5 products or services you are availing? Nakakalimutan nila na maglista kung ano ba yung talagang pangangailangan ng market nila. Nakakuha ngayon sila ng 5. Tanungin mo ano yung problema nyo dito sa mga produktong to. Ano ang problema nyo sa mga serbisyong ito. Hindi naman natin kailangan maging sobrang original. Yung mga existing products and services, as long as
as we remove one pain or maybe add one benefit, may bago na tayong konsepto. Boss M. Kaya boss, very important ang customer feedback. Kasi from there, dun ka makakapag-formulate ng mga improvement na pwede mo gawin sa current products and services mo. And alam mo na matutuwa talaga yung mga customers mo. Minsan kasi gusto natin bagong customer, hindi natin naiisip mas matipid kung i-retain mo yung mga current customers mo. Kasi sila na yung loyal sa'yo eh. So ang gagawin mo lang, you make sure na you satisfy them and you provide better products and services always. Ayun, salamat po sa mga nag-send ng kanilang mga messages sa ating comment section at inbox. Sa mga gusto pang matuto at gumaling sa pagninegosyo, i-comment nyo na yan. Dahil sa next episode, baka tanong nyo na ang masagutan ng ating mga solusyonaryo. At ngayon ay babalikan na nga natin ang ating pangunahing pinag-uusapan. Ang tanong, empleyado, paano makakapag-umpisa ng negosyo? Nako! Sa taas ng presyo ng bilihin, lalo na ng pagkain. Bitin na raw talaga ang sahod ng marami. Ang anumang itinataas kasi ng sahod, kinakain din ng inflation. At nahihirapan ang maraming manggagawa, lalo na ang low at middle wage earners. Alam ko marami sa inyo ang talaga namang inaabangan ang sagot ng ating mga solusyonaryo with regards to that question. Kasi alam nyo, marami ho talaga ngayon ang namomroblema. Paano sila magre-resign at paano sila kikita kapag ka nag-resign na sila sa pagiging empleyado. Yung iba naman, OFW, paano pagka umuwi sila sa Pilipinas at gusto na nila mag-for good? Paano sila mag-uumpisa ng negosyo? Naku, perfect na perfect dyan yung ating mga solusyonaryo. Boss Mix, ikaw muna. Because you've been there, di ba? Oo, boss. Challenging talaga. Kasi yung iba, gusto, di ba, kung ninegosyo daw, magpa-part-time. Pero napapansin ko, boss, hindi part-time eh. Spare time. Anong difference ng spare time at part-time? Part-time, you have to make it part of your time. Kaya ang masasakripisyo sa'yo dyan, tulog talaga. Kasi ang goal nila, habulin nila yung mga salary nila sa profession nila or at least maitawid nila ang kanilang mga buhay. They have to accept kung talagang gusto nila maging negosyante at galing sila sa humble beginnings. Sila talaga magsisimula, zero business skills, tatanggapin mo. Dalawa, magiging trabaho mo ngayon. Pagkatapos mo sa work mo, dyan pala magsisimula ang tunay na laban ng araw nila. Ang pinaka-practical way for you to become an entrepreneur if you are an employee is you have to experience doing the business part-time. Yes, boss. Okay. First skills na kailangan nilang matutunan kung gagawin ko siya part-time, ano ba yung dapat na meron ako? Boss Mix? Boss, sa apat na sanghay, kailangan medyo marunong ka ng basic math. Kung maliit pa yung negosyo, kahit sulat-sulat ka lang para matrack mo, one-man team ka naman eh. So, kailangan nila doon. Pangalawa, sa operations, kung may skill ka na, kung may product ka na gustong ibenta, you'll figure that along the way, pero maliit pa lang naman yung operation nito, boss. Siya pa lang naman eh. Dito tayo ngayon magkakatalo sa pangatlo, marketing. Paano ngayon niya yan ipapakalat? Kaya nga, boss, yung tanong kanina, meron akong skill sa sales, gusto ko nang tumalon. Napaka-crucial nun sa mga tumatalon kasi from employee to entrepreneur. Dahil kung nagbebenta na siya, malamang Ma'am Ems, meron tong basic marketing skills na. Lastly, basic social skills, customer relations, HR. Nakakausap mo yung customer mo, babalikan ka. Kahit ganung basic lang na makachat mo, product fulfillment, i-meet mo, bibigay mo yung produkto, nakangiti ka, yung mga ganun, boss. Magkaroon sila ng basic sa apat na iyan. Siguro naman kung hinahabol nyo mga boss is 20, 30,000, 40,000 na sahod, practice that for a year or two. Pwede na yun, boss, na makahabol kahit kalahati sa sahod nila. Example, nagagawa ko na yung part-time. So, kumikita na ako kahit papaano. When is the perfect timing na magpo-full-time na ako sa negosyo? 30 to 50% ng income mo, pag somehow kinikita mo na yan, baka pwede na tayong tumalon. Tapos medyo nagkakaroon na ng trend yung business mo, may datos ka na. Ibig sabihin, 3 months, 4 months, 5 months, pag tinuloy-tuloy ko to, magkakaroon ako ng general prediction or forecast ng pwede kong maging sales. Live a basic lifestyle muna para bumaba yung expense mo. 50% ng kinikita mo, para sa akin, pwede ka nang tumalon. May drawback lang yung ganun klase, boss. Minsan, hindi lumalabas yung galing kasi wala pang desisyon. Kumbaga yung parang, sige, part-time lang naman eh. Hindi, sige, sinusubukan ko lang naman eh. Mag-set ka ng definite time para totoo yung goal mo. Ano ba ngayon? 2023? Dapat to, 2027, i-negotiate mo ano ba yung talagang definite time. Dapat to, boss, magkamatayan. What if next year wala na yung trabaho mo? Pag alam mo na next year wala ka ng trabaho, super sayang ka na niya. Hindi, marami kasi katwiran eh. And probably that's the reason why nandun pa rin sila sa mindset of security. What can you say about the question? Ikaw naman, Boss M. Actually, boss, ang ganda nung sinabi niya, yung apat
na yon. Yung paano yung pagtawid, di ba? Yes, kasi all yon is part ng business planning. Talagang pinabasic, no? Kasi dahil empleyado ka, hindi mo kailangan ng bonggang planning. Ang kailangan mo lang is alamin kung ano ba yung gusto mong mangyari. Kailangan may goal setting and talagang kailangan mo ng timeline. Sa career, sa buhay, sa negosyo, may timeline. Kasi that's a way, no, para dun sa tao na mag-grind talaga siya. So the first step would be experience it first, part-time, and then mag-set ka ng timeline na kapag ka sa mga ganitong panahon, dapat ganito na yung kinikita ko. Kung ikaw ay tatalon sa pagnenegosyo, dapat clear yung path mo when it comes sa profitability. Yes, kasi meron yung projection eh. So once na nakapagplano ka na kung ano yung negosyong gusto mong itayo, alam mo na yan kung may produkto ka, serbisyo ba yan, magkano mo ba ibebenta yan, mga more or less ilan ang mabibenta mo sa isang araw o sa isang linggo. From there, makikita mo na yung net mo, no? Kasi ima-minus mo na yan yung expenses mo, lahat-lahat. Makikita mo kung ilan ba dapat na services or products ang mabenta mo para ma-hit mo yung goal mo. Kung gusto mong maabot yung current mo na sweldo, dun mo siya i-compute. Since you are a former employee, Yes. what made you decide na mag-full-time ka na sa negosyo ninyo? Before, boss, nagbibenta-benta na ako kahit empleyado lang ako. So yun talaga. Yes, so doon kumbaga yung talaga. tinuturo mo dito, yun mismo yung ginawa mo. Yes, sa call sige. center yun, boss. That time, nagbebenta akong damit. May time din na nagbenta ako ng embutido. And hindi ko akalain na yung nafo-form pala nun is the business mindset. Hindi siya sa produkto talaga eh. Nasa skills mo talaga siya. Na-instill sa iyo yung mindset na masarap kumita kapag nagbebenta ka. Pinakamahirap kasi yung transition ng mindset. Yung employee mindset versus negosyanteng mindset. O kasi sa negosyante, wala security eh. Yes, grind ka talaga pag negosyante ka. Pag hindi ka kumilos, wala kang benta, nga ka talaga. So you are saying na mas mahirap ang negosyante kaysa pagiging empleyado? Mahirap maging negosyante, pero masarap. Pero bakit ko aasamin pa na maging negosyante, boss mo? Naniniwala ako na pag nagnegosyante ka kasi, ang pangarap mo, hindi na lang para sa'yo. Pag ikaw negosyante na, you have to be a giver. You have to bring the team up kasama mo. Mas mahirap talaga. Pero kung gusto mo talaga magkaroon ng permanent mark sa mundo, magnegosyante ka and watch the world transform. Mga tao nakapaligid sa'yo, nag-i-improve ba ng buhay? And sino may pakana? Ikaw. Magnegosyante ka. Hindi ko naman passion ang pagninegosyo, ang passion ko pagtatrabaho. Ano masasabi mo ron, Em? Well, ang pagnenegosyo, pagtatrabaho rin naman siya eh. Kasi pag nagnenegosyo ka, tinatrabaho mo yung sarili mong business. Ang pagkakaiba lang niya is ikaw yung nag-iisip pag ikaw ang negosyante. Sa empleyado kasi, oo, nag-iisip ka, pero meron kang mga task eh, nakalista na yan lahat eh, may job description ka, more or less alam mo na yung gagawin mo. Susunod ka na lang. Pero sa pagiging negosyante, kung ikaw ay creative na tao, mai-enjoy mo talaga yun kasi ang dami mong pwedeng gawin. So kapag meron kang ganong klaseng mindset na very creative at out of the box, talagang magsasucceed ka bilang isang negosyante. And what is the best price that you can actually acquire if you become a successful entrepreneur? Ang best price dyan, boss, time. Meron kang oras sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, at mapoprovide mo pa sa kanila yung mga pangangailangan nila. Exactly. Kung merong gusto yung mga anak mo, yung magulang mo, mabibigay mo sa kanila. Eventually, if you become successful, you will have these perks and privileges in life that you will have financial and time freedom. Boss Mix. Totoo. And going back doon sa question nyo before, yun yung sa passion, mapalitan mo lang naman yung way of earning mo eh. O di kung doktor ka, imbis na nagkiklinik ka, sa'yo na yung hospital, doktor ka pa rin naman. Passion mo pa rin yan. Kaso nga lang, negosyante ka na. Ikaw na yung owner. Correct. Doon sa pinagtatrabahuan nyo ngayon, whether it be OFW ka sa abroad, seaman ka, whether it be ordinaryong empleyado ka, kapag ka tinignan mo yung top ng food chain ng trabaho nyo ngayon or top ng management nyo ngayon, ang laging lalabas ho dyan, CEO. Hindi kahit kailan ipapamana sa'yo nung nandun sa taas yung kumpanya niya sa'yo. Nabayaran ng ganyang klase ng halaga kasi kumikita ko ng doble o triple dyan sa sinesweldo mo ngayon. I-multiply mo yan sa dami ng empleyadong nagtatrabaho within the company. Ganoon kalaki ang kinikita niya na hindi siya masyadong stressful na kagaya mo. Kasi pinagdaanan niya na lahat ng hirap and sacrifices nung nag-uumpisa sa pagiging negosyante at ngayon nakapag-establish na siya na kumpanya na kung saan nagtatrabaho ka ngayon. Minsan nga naiisip ko that it is better to become tambay than to become unemployed. Bakit, boss? Yung tambay, makikita mo, kakain 3 beses ang araw. Minsan nagmimerienda ka, nakita mo buhay eh. Pagka kinagabihan, magugulat ka. Nagiinom. Nagiinuman yan.
Ito malupit. Minsan kung sino pa yung tambay, sila pa yung may ipon. Ito mas masakit. Wala ka ng ipon. May utang ka pa. Paano nila nagagawa yon? Maaaring hindi lang sila tambay. Sort of entrepreneur din sila. Kasi magaling sila makisama, social skills. Na madalas, yung mga tambay kapag ka naging negosyante ang gagaling nila. Mga creative kasi sila Creative kasi sila. Hindi namin sinasabi na masama ang maging empleyado. Na huwag kang maging empleyado. Merong option bukod sa pagiging empleyado. Yun ay ang pagnenegosyo. Okay? Huling sagot sa katanungang empleyado. Paano nga ba magnenegosyo, Boss M? Bilang isang empleyado, alamin mo muna ano ba talaga yung gusto mo. Lagyan mo siya ng timeline. Be specific. I-visualize nila kung ano ba talaga yung gusto nilang gawin sa buhay nila. Right. And then from there, unti-unti lang, hindi naman yan lahat minamadali eh. Kasi lahat yan napag-aaralan, lahat yan ini-experience, trial and error, okay lang mag-fail. Ang importante, push ka pa din kung ano talaga yung goal na gusto mong marating. Very good. Ayan, Boss Mix. Do not underestimate the task. Ang kagandahan sa negosyo, marami kang makikita mga negosyante, hindi rin naman graduate ng business management. Your goal is to fit the job description. Mag-aral ka. Paano bang naging negosyante ang isang seaman? Inaral niya. Ayun. Grabe, ang gagaling ng mga solusyonaryo natin for today. And I hope marami kayong natutunan mga boss. And please, do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow us on our Facebook, YouTube, and Spotify account. Pati na rin po sa TikTok. Huwag niyo pong kalilimutan na i-follow kami. Salamat, Boss Ems and Boss Mix, sa pagpapaunlak para sagutin ang ating mga katanungan at syempre sa pagbabahagi ng inyong mga kwento ng tagumpay mula sa pagiging empleyado hanggang sa pagiging negosyante o may-ari. Marami pa tayong problemang bibigyang solusyon, kaya i-share nyo na ang video na ito para mas marami pa tayong matulungan. At mga boss, kung kayo po ay natuto na inspire sa mga solusyonaryo natin ngayon, ilalagay ko po ang kanilang social media pages ngayon sa ating screen para kayo po ay directly makapag-follow po sa kanila. Kay Boss Mix po ang Sign Off Business Academy at kay Miss MB Hag naman po is MB Hag. Pwede din kayo magtanong tungkol sa pagiging negosyante. Again mga boss, kung ikaw ay isang empleyado ngayon, isang nangangamuhan, hindi forever na nandyan ka sa sitwasyon na yan. Pwede ka mag-isip, pwede ka maging creative, and malay mo, maging negosyante ka balang araw. Maraming salamat. Tandaan, kapag ka may problema sa negosyo, may solusyon, nego solusyon.